Espiritu Santo, kailangan kita, siga't lakas ng mahina, pag-asa nating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. Mga kapatid, hilingin natin ang pagbabagong dulot ng banal na Espiritu. Sa araw din ito, bigiliwan natin ang ikalimang taon ng pag-isang bisig ni Tatay Horacio at Nanay Angelita. Kaya tayo patuloy na humili sa Panginoon, ang patuloy na pagkakaloob sa kanila ng biyaya ng magandang kalusugan at kalakasan. Ito pag tayo maging marapat at gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga ng Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos at tawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa itaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinaran ka namin, sinasamba ka namin, pinaguguli ka namin, pinasasalamatan ka namin, kasi dakina ang mga kikapurihan. Panginoon Diyos, hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Panginoon sa Kristo, bugtong namin. Panginoon Diyos, Cordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw ang nag-aagis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw ang nag-aagis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Agapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang nalutok sa kanan ng mga maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, wala mga sumrisong kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa katakilan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama na makapangyarihan, binabanan mo ang iyong pandaigdig na sambayanan. Sa pinayag mo ngayon sa dakilang kapistahan, gawin mo ang buong daigdig ay mabuspos na ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santo bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan. Ng mga mabuting balita ay sigulang ipangalan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Opo po na. Salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ubong mula sa langit. Animoy hagubot ng malakas na hangin, at napuno ito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumabag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay natuspos ng Espiritu Santo. At nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudiyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ubong na ito, may nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang wika nila. Sa kanilang pagkataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Edom, mga nanirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Egypto at sa mga saklaw ng Libya na sakop sa Cyrene,
at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudeo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, buong talayong baguhin. Espiritu mo'y sugurin, buong talayong baguhin. Pinupuri ka, buong Diyos, itong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw roon, kay daming iyong likha. Sa daming likha mo, nilaganap ang lupa. Espiritu Mo'y suguin, buong talayong baguhin. Natatakot mga mata, kung titingin mo ang hininga, mauuwi sa alabok, pagkat doon wala sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ibalik, bagong buhay ay dulog mo sa lilikha sa daigdig. Espiritu kay suguri, buong tanayong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha, ang matamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana namay at kalugan, habang aking inaawit at papuri sa may kabal. Espiritu mo'y sugurin, buong talayong baguhin. Ang salita ng Diyos, mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni Panginoon si Jesus kung hindi siya binabatubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang Espiritu nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat at ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay bigyan ng kaloob na nagkakalang na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Pagkamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o Arabia, ay bininyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagpili sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang patnubay ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyong WhatsApp at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasigura ay kasama ko na kayo. Marami pa akong kasabihin sa inyo, kung hindi ba ninyo kaya mga kayo. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan na kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa kanang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Para kamalan na ako, sapagkat sa akin lumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay akin. Kaya sinabi sa akin, lumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpili namin, Panginoon sa Kristo. Sa ngalan po ng parokya ng San Marcos Evangelista, ang Pati, ang Relasyon, ang mga Angelina,
balita na nagayang nagtuon ng pag-isang pagkakas. Golden anniversary. Maraming kayo dahil ihilang ko yung mga tutusin ng lahat at isali ng pag-aasawa. Wala na ko dito abot ng 50 or 48 na. Pero salamat sa Diyos. Tuloy yung biyaya ng Diyos. Na natapat pa po sa inyong anibersaryo ay bilang kapistahan ng Pentecostes. Ang pagbabago ng Espiritu. Ang tunay nga na ang pagkasama nyo ay hindi tatagal kung wala ang Diyos sa buhay ninyo. Kayo ay unang-una ang inyong pagkapalitan ng matalis na o, lalo na nung si Nanay Angelita ay umuo sa iyo at kay Ignacio. Ano tawag sa o na yun? Matalis na o. Pero kapag ang Diyos ang umuo sa tao, ano tawag din? Mahiwagang o. Na sa una pa man, ang Diyos na ang umuo sa inyo dahil hindi aksidente na kayo pinagtagpo. Yung mga 2 taon na kalilipas, kayo ay pinasal. Hindi mo aksidente. Kayo yung kaloob ng Diyos sa isa't isa. At dahil sa pinakita niyo pagmamahalan, paggalang sa isa't isa, at pag-unawaan, at pagkakatawaran, ay kunin na ibatibay ang inyong kasama bilang mag-asawa. Kaya ano pabaga ko sabihin sa inyo? Sabihin ko ba sa inyo mag-family planning? Hindi na. Kailangan ka ba kayo? Tatlo. Tapos kayo makakapon na kayo. Sabihin ko bang naging tapat ka, Tatay Ignacio? Hindi ka naman siguro, wala naman siguro ng chicks, no? Wala ka. Inubo tuloy. Ito na din natin, sa ngayon na wala. Akin na natin, wala. May inubo. Wala naman yung mapupuntahan niya, kundi bahay pati yung mga budget. Kaya, di ba sabihin, maging tapat ka, Tatay Ignacio, dahil yung mga 2 taon na lumipas, kayo ko magtatasin. Di ba? Ano dapat natin sabihin sa kanila? Patuloy nilang sinag ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig na kanilang pinakita ay pag-ibig sa sarili. Hayaan natin ang pag-ibig nila magturo sa atin kung paano dapat magmahal. Ano paano ba ang pagmamahal na tinuro ng Diyos sa atin? Diba? Ang Diyos niya, mag-ibigay kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Gaya ng pag-ibig, pag-ibig sa sarili. Maraming pag-ibig sa sarili na ginawa ninyo para unahin ang